at sumabay sa pambungad na awit. Tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na langit sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ngayon na nagkakatipon sa banal na misa, atin po ngayong isama ang lahat ng intensyon na meron po tayo, ang ating pong mga pinagdarasal, ang ating mga kahilingan. Gayon din naman, huwag ho nating kakalimutan palagi din ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga mahal po nating yumao sa buhay. Kaya bilang paghahanda sa misang ito, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng bagong buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlangan ang katuparan sa pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na siya. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila sa Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Iconia sa Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian
bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila, sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananalingan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Pampalya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalya. Mula roon, naglayag silang magbalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. At mababang panahon, silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila, makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpupuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang lahat po ay magsitayo. Tagumpay ay makamit at sumaatin ang langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Dito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig niyo ako, ikagagalang ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo manalig sa akin. Hindi na ako pagkahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Meron ho tayong kasabihang kapag may sipag at tiyaga, may nilaga. Kapag may itinanim, may aanihin. Hindi ho madali ang magkaroon ng nilaga. Tama ga ho? At hindi rin ho madali ang mag-ani dahil maraming sakripisyo ang kailangan upang magkaroon tayo ng aanihin, magkaroon tayo ng nilaga. Nilaga? Ang atin po ngayong Panginoong Hesukristo, tinuturuan niya ang kanyang mga apostol na huwag matakot, huwag mabalisa. Naranasan na gaho natin mabalisa. Naranasan na gaho nating makaramdam ng takot, pangamba, ng kalungkutan. Alam niyo po, bilang tao, normal po sa atin ang makaranas ng mga ganitong uri ng sitwasyon sa ating buhay. No? Makaranas tayo ng maraming paghihirap, mga pagsubok, normal na lamang po iyan. Kaya nga po tayo ay pinapaalalahanan muli ng ating Panginoon na huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. No? Harapin mo ang pagsubok sa buhay. Alam niyo po, naalala ko, nung ako po'y bata pa, dahil hirap po ang tubig sa amin noong mga panahon na iyon. Ako ay taga Tondo, Maynila. Doon ho ako lumaki at ang tubig ho dati namin doon ay laging nag-iigib. No? So araw-araw kami ay nag-iigib, no, na halos kalahating kilometro ang pag-iigib. No? So araw-araw. Kumbaga, lagi kami pinapaalalahanan ng aming mga magulang na, kailangan nyo magtiis. Kailangan nyo magsakripisyo. Kasi kapag hindi kayo natuto nito, paanong gagawin nyo paglaki nyo? Patuloy pa rin kayo nga asa sa amin. Kaya, ganon sila, no? Lagi kaming sinasabihan, lagi kaming inihahanda sa lahat, no, na mangyayari sa hinaharap. Kaya ngayon, no, medyo malawan na, no, may gripo, no, pero kahit papaano, no, at least nasanay sa mga ganong paghihirap. Alam nyo po, pakitaswang kamay dito ng may mga anak. Yan. Habilin ko po sa inyo, huwag nyo ho masyadong binibebe ang inyong anak. Huwag nyo ho yang ini-spoil. Huwag nyong sinusunod lagi ang layaw niyan. Tandaan nyo ho, kapag ang bata hindi nasanay sa sakripisyo, kapag yan ay lumaki, dumanas ng problema, abay mabilis siyang susuko. Kaya pansin nyo ngayon, nataas ho ang mga kaso, no, ng mga nade-depress, nagkaka-anxiety. Bakit? Kasi konting pagsubok lang sa buhay, talagang agad-agad sila nabigay. Sumusuko agad. Bakit? Kasi bata pa lang, na-spoil na. Kaya po yung ating Panginoong Hesukristo din sa ating ebanghelyo, alam niya na makakaya ng mga apostol, mga tagasunod niya, lahat ng pagsubok kasi sinanay sila ni Jesus. No, sinugo silang dalawa sa mga iba't ibang bayan na walang nakakakilala sa kanila. Naglakad sila, nagsakripisyo sila, humarap sila sa matinding pagsubok. At ayun, no, patuloy pa rin pinapalakas na Jesus yung kanilang loob. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kaya ngayon, isa sila sa mga naging sandigan ng ating pananampalataya. Dahil sa katatagan at katapangan nila, nakatayo sila sa lahat ng pagsubok sa kanilang buhay. Ganyan din po dapat yung ating itinuturo sa mga bata, sa ating mga anak.
Hindi nga? Kaya huwag nyo pong binibebe ang inyong anak. Sanayin nyo magsakripisyo. Sanayin nyo maghirap. Kasi abay, di ho natin alam. Baka ngayon ang buhay natin maalwan. No? Baka mamaya sa susunod na taon, tayo ay maghirap. Paano na lang kung tayo ay maghirap sa sunod na taon? Masasanay kaya ang bata? Masasanay kaya tayo? Hindi ga? Ganyan ang buhay natin. Naririnig natin iyan. Parang gulong. Gulong ng palad. Minsan maalwan, minsan mahirap. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Hindi ga? Kaya po ang ating pahintulot ng Diyos, huwag ka mabalisa. Kung may pinagdaraanan ka man ngayon, kung may pagsubok ka man sa buhay ngayon, kung ikaw man ay naghihirap ngayon, ito po yung paalala ngayon sa atin ng Diyos. Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Diba nitong mga nakaraan na ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Manalig ka. Manalig ka sa akin. Problema lang iyan. Alam niyo po, ang isa po sa mga senyales na parating ang biyaya. Taas po ang kamay ng gusto ng mga may biyaya. Taas po ulit ang kamay ng mga gusto ng mga problema. Hindi ka ayaw natin ng problema. Pero alam niyo po, isa sa mga senyales para tayo ay makatanggap ng biyaya, walang iba kundi problema. Ibig sabihin, kapag tayo po ay dumadanas ng problema, paghihirap sa buhay, senyales iyan na may parating din na biyaya. Naniniwala ka ho kayo doon? Kaya nga po yung ating pagninilay sa banal na misa, ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo, simbolo na ang ating pagpapakasakit sa buhay ay hindi doon natatapos. Kasi merong sunod na malaking biyaya pagtapos ng ating pagpapakasakit. Kaya si Kristo hindi lamang siya nagmatay, hindi lamang siya nagpakasakit, kundi siya rin ay muling nabuhay. Tanda na ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, senyales lamang na may paparating na biyaya. Diba? Kaya wag ho kayo magtataka sa inyong pagtatrabaho na stress kayo, nagkakaproblema kayo. Okay lang yan. Bakit? Simbolo yan ng kasipagan nyo eh. Hindi ga? Pagtapos ng paghihirap, darating ang kinsinas. May biyaya. Diga? Kaya nga diba sipag at tiyaga, may nilaga. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya mga kapatid, kung meron ho tayong itinanim na kabutihan na matutong magsakripisyo sa mga mahal natin sa buhay, yan po ay dadali nila habang buhay. Oo, bigyan mo ng pera yung bata, mauubos din yan eh. Pero kung tatamnan mo yan ng mabuting aral, kung pangangaralan mo yan ng magsakripisyo ka, dadalhin niya yan hanggang sa kanyang kamatayan. Matututo siyang lumakad kasi tinuruan mo. Hindi ka lang bigay ng bigay, kundi ikaw din ay natututong gumabay. Hindi ka? Yan ho mga problema ng mga ninong at ninang ngayon eh. Hindi ka? Sino ho mga ninong at ninang ngayon din eh? May mga inaanak. Alam ko lahat tayo dito may mga inaanak. Hindi ka? Ang tanong, ginagabayan nyo ba ang inyong mga inaanak? O bigay lang ho kayo ng bigay? Maganda ho magbigay, pero iba ho ang gumagabay eh. Niga? Sabi ko nga ho, kung may ibibigay tayo sa ating mga ginagabayan, kukupas, lilipas din iyan. Bigyan mo ng damit, liliit din yan kasi lalaki na yung bata. Bigyan mo ng laruan, hindi niya rin yan gagamitin kasi tatanda din siya. Bigyan mo ng pera yan, magagastos na yan. Ubos. Yan, parang ang apelido ko, no, gastador. Pero kung kayo ay gagabay, yan ay hindi kukupas.
yan ay hindi lilipas. Kasi tinuturuan natin ang bata na huwag mabalisa, huwag matakot, humarap sa lahat ng pagsubok sa buhay. At iyan ang habilin sa atin ni Kristo. Kaya sinasabi niya na kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Bakit hindi tayo nagiging payapa? Abay, nagpapatalo tayo sa problema natin Imbis na tayo ay matutong humarap sa lahat ng pagsubok, abay, iniiwasan natin. Yeah? Imbis na harapin. Tandaan natin, kapayapaan yung ibinibigay sa atin ni Kristo. Kaya nga sabi niya, huwag ka mabalisa. Huwag kang matakot. Harapin mo. Nandito lang ako. Yun yung susi. Huwag mo harapin yung problema mo nang ikaw lang mag-isa. Kaya tayo madaling sumuko kasi mag-isa lang nating hinaharap. Harapin mo kasama ang Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, ang taong hindi nakakabit sa akin, diga? Ano mangyayari kag magiging kagaya ng isang sanga na hindi na nakakabit sa puno? Matutuyo, magiging panggatong at susunugin. Diga? Kaya ito po ay isang paalala sa atin. At tumatanggap tayo ng kapayapaan, lalo tigit sa banal na misa. At ang kapayapaang ito walang iba kundi si Kristo. Sa pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, tinatanggap natin ang kapayapaan. Kaya nga po sa banal na misa, nakakatanggap tayo ng kapahingahan, katawan at kaluluwa. Kaya siguro pagod na pagod tayo at wala nang lakas harapin yung ating mga pagsubok sa buhay kasi baka lupaypay na yung ating kaluluwa. Kulang sa kapayapaan, kulang sa kapahingahan. Ibig sabihin, kulang sa pagtanggap sa kanyang katawan. Kaya mga kapatid, isa pa po itong paalala sa atin, huwag lamang tayong magsisimba kapag may hiling. Kadalasan nasimbala ang tao kapag may mga hinihiling. Hindi ga? Tama ga ho iyon? Nagsisimba lang tayo kapag may mga hinihiling. Dapat tayo ay nagsisimba kasi kailangan natin ng kapahingahan. Kailangan natin si Kristo. Diga? Ito po yung hamon ngayon sa atin. Mga kapatid, huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Harapin mo lahat ng pagsubok sa buhay at hindi ka hahayaan ng Diyos. Yeah. Kaya ito po yung hamon ngayon sa atin na huwag po tayong susuko sa buhay. Balang araw, lahat ng ating mga pagdurusa, lahat ng ating pagsasakripisyo ay magbubunga. Okay po? Yun po yung ating panindigan. Kaya tayo pinapaalalahanan ng Diyos na huwag mabalisa, huwag matakot. Okay po? Problema lang iyan. No, huwag ka patalo. Nandiyan ang Diyos. Mas malakas ang Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos. Tandaan po ulit natin ito. Ang problema, ang pagsubok ay senyales na may paparating na malaking biyaya. Kaya kapag hinarap mo iyan, nalagpasan mo iyan, nandyan na yung biyaya. Yeah. Papasok na sa atin yung gustong ibigay sa atin ng Diyos kasi naging handa na tayo. Kaya nga sabi ni Padre Pio, pray. Hindi lamang dapat tayo nagdarasal. Dinuktong niya pa, hope. Dapat umaasa rin tayo na yung ating pagdarasal ay maririnig ng Diyos. Ano yung sa huli? Pray, hope, and don't worry. Yan po yung another phrase na pwede nating ipalit doon sa huwag ka mabalisa. Don't worry. Diga? Yun po yung paalala ngayon sa atin. No? Magdasal ka na umaasang maririnig ang iyong dasal. Paanong dasal? Alam niyo po, sabi po ng isang santo, bago pa tayo magdasal o lumapit kay Kristo, alam niya na kung ano yung ating hihilingin. Bago mo pa sabihin, Lord, pagkaloob mo sa akin ito, alam niya na bago pa bumuka ang iyong bibig.
Ano yung dapat nating idasal? Panginoon, ihanda mo ako sa tatanggapin ko. Yun yung dapat nating idinadasal. Kaya siguro minsan hindi pa ibinibigay yung ating dasal kasi hindi pa tayo handa. Kasi baka balisa pa rin tayo. Kasi baka takot pa rin tayo. Ito ngayon yung hamon sa atin. Lord, ihanda mo ako sa tatanggapin ko. Na sa ganon, malaman ng Diyos, no, na talagang handa na tayong harapin lahat ng pagsubok, na nagtitiwala sa Kanya, na umaasa sa Kanya. Kaya ito po yung habilin sa atin ng Diyos, na ang kapayapaan ay iniiwan niya sa atin, ang Kanyang kapayapaan ay ibinibigay niya sa atin. Mamaya maririnig natin yan bago tayo magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya once na sumapit iyon, kalimutan muna natin yung mga alalahanin sa buhay, mag-focus muna tayo kay Kristo sa pagtanggap sa Kanya, na sa ganon magkaroon tayo ng kaginhawaan sa ating kaluluwa upang magkaroon ng lakas sa pagharap sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya magdasal tayo ngayon sa Diyos, nabigyan tayo ng kalakasan ng loob at ng lakas sa pagharap sa lahat ng pagsubok, na hindi nagiging balisa at hindi natatakot. Kaya tatandaan po natin, ito po yung habilin sa atin ng Diyos, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
dakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Pupusinin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ang kanyang kabiyang ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Lumabas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawan mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyagyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa kapayapaan ng buong sansinukoy. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Purihin ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Di man karapat-dapat kami manlalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Inay, dalhin kami kay Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio.
Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matawasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawaing pagpapagaling, tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta,
kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikaapat, sa darating na May 25 ay ipagdiriwang natin ang karawan ni Santo Padre Pio. May 3 araw tayong paghahandang healing mass and liturgy mula May 22 hanggang 24 sa 5 ng hapon. Ang misa ng pagdiriwang ng kanyang karawan at healing liturgy ay sa ganap na 9 ng umaga sa May 25. Kayo pong lahat ay inaaniyahang magpamisa at mag-alay ng kandila. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan. Additional announcement. Ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon, isang pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng mga nagnanais sumama. Napaka-espesyal po na pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Bolto Santo, Sacred Place. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco. At mabisita na rin po si Santa Clara. At sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye o kung nais nyo pong sumama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Mark Ian Abu o Crizel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang ngayong maghapon na lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Marami pong salamat. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gagamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.